Magandang araw mga lods. Ano, ngayon ang itatopic natin ay patungkol sa kabawalan sa mga ibon at saka yung pwede mapaprutas, mapagulay, at saka mga damo mga lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ngayon ang itatopic natin patungkol sa mga pwedeng mga gulay at prutas sa mga alaga nating kids mga lods. Ayan. Diba, no? Pero bago tayo pumunta doon iyan ko muna. Kung mapapanood nyo to, sana punta kayo naman sa punta kayo sa Juniors TV. Ayan. Pa-plus ko dyan yung yung isang channel. Pa-plus ko kasi may doon. May parapol doon. Kung mapanood nyo to, pwede kayong sumali ron. Basta mag-subscribe lang kayo mga lods. Ayan. Kasi yan, mamimigay ako doon ng 3 pares. Although may entry yun. Sa 100 merong 4 na entry na. May 4 ka ng pangalan sa raffle. Tapos ang mapapanalunan mo 3 pares na mga kits. Tapos pag may nanalo na ron, magra-raffle uli para sa libre naman. Kaya kung mapanood nyo to, punta kayo doon mga lods para makasali kayo. Ayan, tuloy na tayo mga idol. Ngayon ang tanong, ano ba yung mga mga pwedeng gulay at prutas sa mga alaga nating parakeets mga lods. Ayan. Kumbaga kasi hindi lahat ng gulay mga lods o lahat ng prutas hindi pwede sa mga kids. Kasi baka pakain tayo ng pakain, akala natin makakabuti, nung pala makakasama sa alaga nating mga parakeets o mga budgie o mga kids mga lods. Kasi may mga prutas at mga gulay na hindi pwede sa kanila. So ngayon, dito muna tayo sa pwede. Mamaya na yung hindi pwede. Di ba mga lods? So umpisa tayo sa sa gulay mga lods. Totally nakabukas yung computer ko. Ayan, kasi hindi naman natin memoryado lahat ng at least para step-step siya mga lods. Okay. Sa gulay, ano ba yung mga gulay na pwede? Ayan. Totally ito, yung mga gulay na to, nabibili lang sa palengke mga lods. O minsan nasa bakuran lang natin. Ano yung na pwedeng gulay na vitamins na rin nila. Okra mga lods. Ayan. Yung okra, yan, pwede sa mga alaga natin yan. Although, yung iba, hindi nagbibigay ng okra kasi medyo mas mahal yung okra kumpara mo sa talbos Pero pwede yung okra mga lods. Ayan. Wala lang sumubok pero pwede yan. Tapos, yung mga lods, malunggay. Ayan, normal na yan yung malunggay. Diba, no? Normal na yung malunggay kasi na yan given na yan diba mga lods tsaka yan mga lods totally siya yung malunggay kahit sa tao mahusay yan. Okra tsaka malunggay. Kung sa tao nga pag pinagsama mo yan napaka masustansya niyan dalawang gulay na yan. So ngayon yung mga lods, yung malunggay, pati yung niya pwede, yung tangkay, yung mga puno, di ba? Pag babaliin mo, pwede yun.
Ngangat-ngatin nila yun. Saka masustansya yun para sa kanila. Tapos, mustasa. Ayan. Isa ring ano yan, isa ring pwede sa mga alaga natin yung mustasa mga lods. Tapos, pechay. Ayan. Ano? Yung pechay, pwede yan. Totally, ano yan eh. Yung iba, yung mga laglag sa mga palengke na kinukuha, hugasan lang, pwede yun. Tapos mustasa mga lods, pwede yan. Yung mustasa. No, ano pa? Alokbati mga lods. Pwede yan kasi ako yung hanggang sa namatay na lang yung alokbati eh. Matanda na rin alokbati, may gitsang taon na yata o 2 taon yun. Na ano na, sa katandaan na lang mga lods. Yan, alokbati. Oh. Talbos ng kamote. Yan. Pwede yan. Yung talbos ng kamote. Totally, yan yung pinakamurang pwedeng ipakain sa kanila. Ano pa? Kangkong. Mga lods. Diba, no? Yung kangkong, pwede yan. Talagang malutong yan. Pag kinakain nila, tumutunog yan. Basta pagbibigyan natin gulay, ugasang mabuti, lalo na kung galing ng palengke. Pero kung mga tanim natin at wala namang chemical, ayun, okay lang yun. Kahit isang hugas lang, pwede na. Totally ako, pag nagpapakain ako ng gulay, ano eh, hindi ko maninuhugasan mga lods kasi sarili kong tanim yun. Pag dinidiligan ko yun, nahuhugasan yun. Kasi pati daon, dinidiligan ko. Ano pa? Repolyo, yan. O ano yung mga repolyo, pwede. Repolyong Bagyo at saka repolyo yung natural na repolyo mga lods. Yan. Totally si Commander pag naglalaga kami, ano yan, nung una nga ayaw nilang kainin eh. Pero anong katagalan, na-discover kasi puti mga lods eh. Na-discover nila na gulay pala yun. Yan. Pag nakikita nila, gusto na nila. Ganun lang naman ang mga lods, ang parakeets. Pag bago sa paningin nila yung gulay, hindi nila agad kinakain yan. Parang nag-aantayan sila. Pag may toxic, ayun, parang sinesense din nila eh. Kaya lang, pag nakaka-capture natin, yung nasa captured sila, hindi nila masyadong nagagamit yung kasi nga, hindi sila aware dahil wala sila sa wild mga lods. So, yun yung mga ano pa pala yung tanlad mga lods, magmula sa ugat hanggang sa dahon, gusto na rin nila yan, yung tanlad. Totally yung ko rito, yung African kunat, matagal ko nang nahuli yan eh, na-captured ko lang yan dito eh, bitag lang, hindi ko lang kung babae sila o lalaki, nahuli ko lang yun. Totally kusa silang pumapasok sa sa kulungan kasi kung saan sila dumadaan. Alam na yung ibon matalino eh. Ngayon, kaya lang palabas din na nila alam kaya nahuhuli ko. Ngayon, yung kabrad ko may dinilang kulungan, parang binalik niya yung ibon kasi nga hindi na naalagaan. Isang piraso na lang dahil nakawala daw yung isa. Pati yung sa akin, pinagsama ko 3 eh, merong nest box yung dala niya. Ayun, nung mga ilang linggo lang eh. Ilang linggo lang mga lods, inano na nila, ang itlog na. Di ko nakita di ko nakita nag-bait, pero nung sinilip ko, kinadling ko yung itlog, fertile. Ngayon, dahil hindi ko pa alam, mga inakay pa, wala pa masyadong balahibo, hindi ko ma-distinguish kung alin yung African doon at saka yung parakeets kasi pinaampong ko mga lods. Dahil masela niya nung inano ko, tinabunan niya. Nung kinuha ko, 3 yun yung itlog. Fertile naman, kaya ginawa ko, pinaampong ko na lang yung itlog. 2 sa dilaw, yung lutino, yung sa dominant, 1. Di pa naman ako sigurado kung mabuhay sila kahit napisa, pero sana mapisa. Sabi nga ng iba, hybrid daw kasi hindi match. Malalaman natin yun kung kasi ako mga lods, sa totoo lang, hindi ako familiar sa African kasi hindi pa ako
nagbe-breed niyan. Tsaka ano kasi, wala pa sa loob ko yan na mag-breed. Lalo na ano, anselan-selan. Tapos pag in-out mo, minsan mahal pa yung parakit mga lods. Yung mga kits natin. Mas maganda pa yung presyo ng kits kesa dun sa African. Kaya parakits madaling ano, i-breed. So, dito muna ako. Ngayon yan, tinry kong ng itlog. Kaya lang nakakontrol pa rin ako kasi nagbawas nga ako ng mga lods ng breeder. Hindi ko in-out, pinahinga ko. Di ba, akala nyo, hindi. Ibig ko sabihin, pinahinga ko, totally, inalis ko siya. Inalis ko sila sa hinalo ko sila sa ibang mga kits natin. Kasi nag-aayos tayo, kulang pa ako ng kulang pa ako ng kids mga lods. Siguro mga 3 ganun pa na double cage. Ang problema ko lang, wala na yung bilihan, na ubos na. Yung palang nabili namin 2, last na yon. Tapos puro single cage na. Pag single cage medyo mahal, tsaka aksayado sa pwesto mga lods. Maganda talaga double cage Kaya yun, sana maraming sumali. Although kanina may sumali na naman. Totally na sila mga lods. Tingnan natin. Ayun. 6 na sila mga lods. 6 na person. Yan, yung sumali. Gusto nyo pang... Although yan, sa kabilang to mga lods yung mga sumali na to. Kung gusto nyo sumali, punta kayo sa Juniors TV. Totally, kada isang number nito, 4 na entry yan. Tapos meron kanina, kung ibibilangin mo sa entry, kasi benching ko lang naman yung entry sa totoo lang So, 10 benching ko, bali 250. Kay Ma'am Ma'am Olods Abigail, yan. Taga siya mga lods taga Batangas. Nagtanong siya kung pwede raw siyang sumali. Sabi ko, kung willing po kayong na kasi ako Metro Manila lang yung libre. Kung willing kayo, sabi ko, pwede naman. Ayun, willing siya mga lods. Kung siya man ang manalo, kinuwenta namin Although minsan hindi ganun ang presyo nun. Hindi ganun. Willing naman siya, kaya okay lang. Sabi ko, sige, sali ka. Tapos meron pa yung taga Pangasinan naman. Sabi niya, Lods, pwede ba sumali? Pangasinan ako. Ganun din ang sinabi ko. Kung willing ka na sa pamasahe, kasi yung pamasahe, pag sobrang layo na mga Lods, hindi natin kaya yun. Ayun, di ko pa kung siya, sasali siya mga Lods. Totally ito hindi naman makaya isipin nyo sugal to mga Lods, hindi. Kasi naman to, mapalabas lang natin yung yung patoka. Sana sumobra para makabili tayo ng cage pa, di ba? Kasi yung pambili ko ng cage na gastos ko mga Lods, kaya gusto ko talaga pag binibili ko na minsan pag may talagang napapasubo ka na magastos yung yung budget. Limitado yung totally may umaanong trabaho sa akin dito lang naman. Naglalakad pa akong papel mga Lods, hindi ko pa maasikaso. Masakit na ito baka pagpunta ko doon pinagawa na. Pero konti lang naman yun, siguro mga 3 days lang naman, pero sayang din yung mga Lods. Kasi dito isa nang bigay sa akin 1K gano'n per day. Kung 1 ibigay sa akin, di 3-6 din yun, di ba mga Lods? Sayang din yun. Ako kung tuloy-tuloy ito, gusto ko na yung ganyan yung ikot-ikot ka lang dito, gano'n lang kita. Kaya lang parang matumal ngayon mga Lods, mula nung nag-pandemic humina, natumal na yung trabaho ko. Kaya ayan, tawag-tawag na lang, gano'n na lang yung natin ngayon. Tapos kung magtatanong kayo saan kami kumukuha ng resources, totally ako ang trabaho ko lulubog lilitaw mga Lods.
hindi na ganun ka ano kalakas, hindi kagaya nung dati na nangongontrata ako. Totally may ano ako mga lods, may anak ako nasa Dubai, yung bunso ko. Totally siya na lang ang anak ko mga lods, kasi dalawa lang yung anak ko eh. So yun yung umaano sa amin, tumutulong. Kasi commander may trabaho, tapos ako ano, may tumatawag naman, kaya lang hindi nga lang araw-araw mga lods. So gano'n, nawa naman ng Diyos ano. Parang ano pa nga eh, nung nangumpanya ako mga lods, sabi ko sa inyo, hirap na hirap kami sa buhay eh. Nangungumpanya ako noon ha, kumpleto ka ano, naka-uniforme ka, kumpleto ka gear, tapos mga papeles kumpleto. Pagdating ng sweldo walang ano. Kaya nung ako'y namamasukan sa kumpanya mga lods, ang pinakamalungkot ko yung Sabado. Uwi mo Sabado, malungkot ka kasi walang natitira mga lods. Kaya ayun, mula nung lumabas ako, umayos ang ito paano, umalwa kami hanggang sa lumaki yung mga anak ko, hanggang sa nagsipag-asawa. Tapos ano, hanggang ngayon, awa naman Diyos, nakakaraos. Eh, sabi nga eh, huwag mong isipin yung araw ng bukas eh. Pero huwag ka namang tatamad-tamad, di ba mga lods? Masama rin yun. Kaya yun, minsan, may tawag, minsan wala. Eh, total, may edad na tayo mga lods. Minsan ako na tumatanggi, lalo na yung ano, nagpapa-repair yung buong bowl, may tama. Maganda sana yung kontrata, kaya lang, hindi ko na kaya yung lula mga lods. Ano siya, nasa 5 palapag sa labas. Tatayuan mo ng ano, ng damyo yun, yung bagamat bakal siya. Kaya lang iniisip ko, saan ko pa kakapitin? Kasi nagre-repair kami, may tulo sa loob yung ano, building eh. Hindi na ako ano, hindi ko kinuha kasi ano eh. Siyempre, may piro fight na tayo mga lods, takot na tayo sa matataas. Totally, minsan up and down lang eh, yung bubong. Ano na ako eh, kaya, ayun. Pag medyo kaya, ayun, nalabanan ko yun. Pero pag hindi, atras kasi, siyempre mga lods, medyo may edad na tayo ng konti, kaya medyo takot na tayo sa ganun. So yun mga lods, babalik tayo dito sa ano, na pakwento na ako. Ito, yung sa bawal naman mga lods. Yung bawal na gulay naman, ito, bawang. Huwag niyong pakakainin yan. Toxic yan sa ating mga alaga. So ano pa yung kamag-anak ng bawang? Yung sibuyas. Yan. Kahit anong parte niyan, dahon, ugat, laman, lahat. Bawal yan mga lods. Patay ang alaga niyo dyan. Para mong nilaso ng alaga mo pag kinakain mo ng bawang o kaya sibuyas. O ano pa? Avocado. Ayan. Diba no? Yung avocado, lahat yun, magmula sa puno hanggang sa dahon, tangkay, buto, laman, balat, bawal. Ganon din yan, toxic din yan. Kaya yung mga kulungan nyo, baka mamaya may tabi ng mga halaman, bawal yung halaman. Makikita nyo yung alaga nyo, nangingisay na mga lods. Diba no? So, yun lang naman ang medyo delikado. Tapos yung mansanas, pwede naman mga lods. Yung mansanas, pwede yun. Tanggalin mo lang yung buto. Alam, busisiin mo. Ano pa yung pwede na prutas? Papaya. Yan, pwede yung papaya mga lods. Alisin mo rin yung buto para sigurado. Yung hinog mga lods huwag yung hilaw, yung hinog na papaya. Kahit yung mala yung parang medyo manipa lang na pero hinog na yung loob yun. Pwede yan. Tapos bayabas. Pwede yan mga lods. Yung bayabas. Yan yung mga safe na na mga prutas. Totally yan sa probinsya, marami yan eh. Yung hindi hindi natatry, huwag niyong subukan. Ngayon, kung gusto niyo mag-explore mga lods, yung kagaya ng ginagawa ko, itatry nyo. Kagaya ng ginawa ko dun sa yung Chinese violet na ornamental plant. Yun, nag-testing ako ng mga ilang kits. Tingnan ko kung
ano, kung toxic siya. Eh, awa ng Diyos, hindi naman. Kaya yun, paborito nila ngayon yun. Yung, totally, ano yan, lakas na magpa-fertile, mga lods. Subok ko na yun, na pag pinakain ko sila, ano, tamo, walang kaputol-putol yung, ano, yung pag-breed nila. Wala nang season, mga lods, kaya makusay yun. Yung Chinese Violet, mga idol. Yun, pwede sa lahat yun. Pwede sa mga, may mga inakay. Pwede sa pares na wala pang inakay, itlog pa lang halimbawa, o pares. Pwede rin sa mga nasa flying cage, mga lods. Kahit pakainin mo marami, walang problema. Ayan. So, yun yung ano, mga lods, yun yung mga prutas at dahon. O dahon, minsan marami yan eh. Damo, yan. Pwede yan. Yan, yung bawal yan. Tapos yung mga binanggit ko. Tapos mga gulay. Tapos prutas. So, ayan, gandun lang tayo para safe tayo, mga lods. Lalo na sa mga bago. Kasi baka mamaya akala natin lahat ng prutas pwede o gulay, hindi. Yung ano, pwede rin, mga lods, yung carrots. At saka yung ano, yung puti. Pipino, pwede. Ano ba tawag doon ng puti? Yung radish. Ano ba sa Tagalog yung radish, mga lods? Nalimutan ko. Siguro ilagay ko na lang dyan sa ano. Yan yung mga pwede na safe sila, mga lods. Celery, mga lods. Yan. Pwede rin yan sa gulay na ano, na hindi matotoxic yung alaga natin. Ang ingatan nyo lang yung ano, bawal. Ito, bawal, mga lods. Avocado, puto ng mansanas, bawang sibuyas. Yan. Yan yung pinaka-delikadong ano, sa mga alaga natin. Todas ang alaga natin dyan, mga lods. So, sa susunod siguro, ang itapik naman natin yung ano, yung ano-ano ba yung mga pampafertile sa ating mga alaga, mga lods. Yan. Yan yung abangan natin. Tsaka mga lods, bago ano, ding lahat, uulitin ko, kung tapusin nyo itong video na to, mag-subscribe din kayo doon. Yung mga hindi pa nakasubscribe doon sa Juniors Pabalan, hindi, Juniors TV. Ano, mag-subscribe na karon yung hindi pa nakasubscribe. Kasi yung mga nandun, pupunta rito, mga lods, kaya lang hindi pa lahat eh. So, ayun, mga lods, ang ano muna natin ngayon, at sana, kung mapanood nyo to, mag-subscribe kayo, mga ito. Okay, mga lods, maraming salamat sa panonood. Kung medyo may mali man ako pagpasensya nyo na, pero tinitiyak ko na intindihan nyo yung sinasabi ko, mga lods. Okay, mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.